Bumper-to-bumper traffic na ang nararanasan ng mga kapatid natin ngayong weekend. Dagsana sa lansangan ng mga namimili ng regalo at mga magki-Christmas party. Live mula sa EDSA Cubao, nasa frontline ng balitang yan si Bea de Guzman. Bea, gaano nakatindi ang traffic ngayon dyan? Jess, Nikki, ramdam na nga ang holiday rush. Isang linggo na lamang bago ang Pasko at makikita naman yan sa lansangan kung nasaan tayo. Talaga namang pulang-pula ang daloy ng trapiko. At ayon sa MMDA, sasamantalahin ng Christmas shoppers ang araw na to para sa Christmas parties at pamimili ng mga pangregalo. Dahil dyan, asahan ang mas mabagal at masikip na daloy ng trapiko sa buong Metro Manila. Ang magbabarkadang Kevin, John at Michael inaabot ng 3 oras ang biyahe mula sa Cavite papuntang Cubao. Papunta sila sa kanilang Christmas party sa Bulacan. Anila, ilang oras na raw silang late at baka tapos na ang party bago pa sila makarating. Dagdag na abiso naman ng para sa mga computer, maipanibagong tigil pasada sa susunod na linggo ang grupong Piston kasama ang Manibela. Tatagal daw ang transport strike hanggang katapusan ng taon. Bilang pagtutol pa rin yan sa deadline na itinakda sa pagsali ng mga tsuper at operator sa kooperatiba. Bahagi rin yan ng PUV Modernization Program. Ayon naman sa MMDA, nakipag-ugnayan na sila sa mga LGU para magbigay ng libreng sakay sa mga maaapektuhang commuter. Kahit papaano, may pakonsuelo naman sa mga motorista ang mga kumpanya na langis sa susunod na linggo. 20 hanggang 40 centavos ang posibleng rollback sa presyo ng gasolina. 10 to 30 centavos naman sa diesel at habang sa kerosene posibleng mabawasan ng 80 centavos hanggang piso per litro. So makikita natin ngayon, Jess at Nikki, na talaga namang bumper to bumper ang ating mga motorista at hinahabol nila itong araw na to para naman makapamili at makaabot sa kanilang mga pupuntahang Christmas parties. So sa ngayon, mas mabigat at mas masikip ang daloy ng trapiko sa southbound at sa northbound naman ngayon ay nagsisimula na rin maging pula. Pero para sa mga pupunta po southbound, mainam na planuhin natin yung ating biyahe dahil habang lumalalim ang gabi ay talaga namang mas dumadami pa ang mga commuters papunta sa kanilang mga pupuntahang mga parties ngayong gabi. Back to you, Nikki and Jess. Maraming salamat, Bea de Guzman. Patuloy na dumarami ang mga kaso ng COVID-19 ngayong magpapasko. Ang 3 ospital sa Metro Manila napupuno na ang COVID beds. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Tuwing lumalabas ng bahay, lagi nagsusuot ng face mask si Day at ang kanyang anak. Napapraning daw kasi siya, lalo't dumarami na naman ang mga nagkaka-COVID-19. Of course, kung saan ako nagpupunta, hindi ko naman din kilala yung mga iba't ibang nakakasalamuha ko. So, konting ubo, bahing, medyo sensitive ako sa ganun eh. Yan din ang diskarte ng tricycle driver na si Roberto. Lagi tayong healthy. Napakahirap magkasakit. Pati hanap buhay, piktado. Mula December 5 hanggang 11, higit 1,800 ang naitirang bagong kaso ng COVID-19. Katumbas yan ng 260 average cases araw-araw na mas mataas sa 191 cases sa sinundang linggo. During the season, mataas ang incidence ng acute respiratory infections kasi maraming party, maraming family reunion, maraming tao sa shopping mall, maraming tao sa public places. Una nang sinabi ng DOH na 3 ospital sa Metro Manila ang napupuno na ang inilaang kama para sa mga may COVID-19. Pero may paglilinaw ang ahensya. Nung kasing nawala na ang COVID, ang mga ospital, kinontian na lang yung kanilang COVID allocated beds at dinamihan yung para sa iba. So yung sinabing napupuno na yung allocated. Pero that doesn't mean, konti pa rin yun. Sa ngayon, okupado na raw ang 5 COVID beds ng National Kidney and Transplant Institute o NKTI at may 12 pang waiting na pasyente sa kanilang emergency room. Kaya inire-refer na raw nila sa ibang ospital ang mga dumarating pang COVID patients. Ang The Medical City Ortigas naman, nasa 2 hanggang 3 pasyente ang na-admit araw-araw dahil sa COVID-19 sa nakalipas sa 2 linggo. Mula sa dating paisa-isa lang o halos walang admission. There's been an uptick definitely. But most cases are pretty much manageable at home.
Fully operational pa rin daw ang ospital na nagpatupad na rin ng mandatory face mask policy, empleyado man o hindi. Wala pang pahayag ang Philippine Children's Medical Center. Ayon sa Private Hospitals Association of the Philippines, manageable pa rin ang sitwasyon sa mga pribadong ospital. Hindi pa rin naman daw muling ire-require ng DOH ang mandatory na pagsuot ng face mask. Pero ngayong kaliwat kanan ng mga party at nagsimula na ang simbang gabi, payo ng ahensya, huwag nang lumabas kung may sintomas ng COVID-19 para di na makahawa. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Nagdagdag na ng mga immigration officers sa mga airport para sa dagsa ng mga biyahero. Nag-abiso rin ng mga otoridad na agahan ang pagdating sa paliparan. Nasa frontline ng balitang yan, si Faith Del Mundo. Habang papalapit ang Pasko, parami na ng parami ang mga biyahero sa mga airport. Ayon sa Bureau of Immigration, inaasahang papalo sa 1.5 milyong pasahero ang darating sa mga paliparan sa bansa ngayong Disyembre. Mas mataas kumpara sa higit 1 milyon lang noong Nobyembre. Nakahanda naman daw ang mga airport officials sa dagsa ng mga pasaherong palabas ng bansa at mga balikbayan na dito sa Pilipinas magpapasko. Sa katunayan, meron silang no-leave policy sa kanilang mga tauhan noon pang November 15 na tatagal hanggang January 15. Nagdagdag din sila ng mga immigration officer para mas mabilis maserbisyohan ang mga pasahero. Dito sa Ninoy Aquino International Airport, isang giant Christmas tree ang sasalubong sa mga biyahero. Pero bawal bumati ng Merry Christmas ang immigration officers. Layo nitong maiwasang isipin ng mga pasahero na nanghihingi ng aginaldo ang mga taga-immigration. We have to understand na siyempre may negative connotation din ito. Usually yung may return, no? May gift na gusto hinihingi. As much as possible, discourage na lang natin. Pero pwede naman daw sumagot kung ang pasahero ang unang nag-Merry Christmas. We need to understand as well na Pasko ngayon, kung mag-greet naman sa'yo, huwag ka namang masyadong hindi na rin mag-reply. Pabor naman dito ang ilang nakausap nating balikbayan. Sa akin okay lang. Para maiwasan na rin yung iniisip ng iba na parang gusto lang nilang ng pera, parang gustong humingi. Dahil naman sa matinding holiday traffic, nagpaalalang immigration sa mga pasahero na agahan ang pagpunta sa airport para hindi mahuli sa flight. At hanggat maaari, lamanan na rin ang tiyan para hindi uminit ang ulo sa mahabang pila at maging merry ang inyong Christmas vacation. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Tipid-tipid mga kapatid, nagsisitaasan na ang presyo ng ilang Noche Buena items. Ayon sa Department of Trade and Industry, may natanggap silang ulat na ilang retailers ang nagbebenta ng mas mataas sa itinakdang price guide. Kabilang sa mga may pagtaas ng presyo, ang queso de bola, fruit cocktail, ham, all-purpose cream at mayonnaise. Kahit walang maipapataw na parusa ang DTI sa mga retailer dahil hindi naman kasama sa basic necessity sa mga Noche Buena item, patuloy daw na nakikipag-ugnayan ng ahensya sa mga retailer at manufacturer para masunod ang price guide. Patay sa sunog ang tatlong magkakaanak sa Molo, Iloilo City. Inilala ang mga biktima na sina Elizabeth Getano, Nestor Getano Sr. at Rain Gabriel Getano. Ayon sa City Disaster Risk Reduction and Management Office, inabot ng 2 oras bago naapula ang sunog. Bukod sa bahay ng mga biktima, natupok din ang 60 iba pang bahay na pawang gawa sa light materials. Nasa 71 mga pamilya ang nawalan ng tirahan. Inaalam pa ang sanhi ng sunog. Magbabalik na ang traslasyon ng itim na Nazareno sa darating na Enero matapos ang 3 taon. At bilang paghahanda, iniinspeksyon ng mga otoridad ang ruta ng andas. Nasa frontline ng balitang yan, si Hannibal Talete. Dadaanan natin yung kabuuan ng ruta ng prosesyon. Tingnan kung ano ang mga issue sa safety sa ating daraanan. Maagang nagtipon kanina ang mga Hijos del Nazareno ng Quiapo Church at mga tauhan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno sa Quirino Grandstand sa Maynila. Ininspeksyon nila ang mga lugar na dadaanan ng andas para sa traslasyon ng Poong Itim na Nazareno sa January 9. Sa pagpasok ng 2024 lang muling ibabalik ang tradisyonal na traslasyon matapos matigil ng 3 taon dahil sa pandemya. Dahil dito, inaasahang dadagsain ito ng milyon-milyong deboto. Mula Quirino Grandstand, naglakad ng grupo sa ruta na dati nang dinadaanan ng traslasyon bago magpandemya hanggang sa Quiapo Church.
Napansin nila ang mga sagabal sa kalsada na kailangang linisin, gaya ng mga nakalaylay na kable. At pati na rin ang mga vendor sa bangketa. May kasikipan yung ibang kalsada. Yan po ang observation ko. Magkaroon ng clearing, pati po yung mga wires na tapos yung mga sanga daw na along the street. Higit kumulang 7,000 pulis ang ide-deploy ng PNP para matiyak ang seguridad ng mga dadagsang deboto. Maglalatag din sila ng 11 segment o mga estasyon sa mga rutang dadaanan ng andas, kung saan may mga nakatalagang mga pulis, medical personnel at ihos na nakaantabay sa mga debotong mangangailangan ng tulong. Noong 2021, kasagsagan ng pandemya, nagkaroon lamang ng tinatawag na pagtanaw kung saan makikita lang ng mga deboto mula sa malayo ang puon na nasa altar. Wala pa rin ginanap na traslasyon noong 2022. Gayon din itong 2023 kung saan pagpupugay lang din ang isinagawa sa halip na traslasyon at pahalik. Nagbabalita mula sa Frontline, Hannibal Talete, News 5. Susunod, kotse nagliyab sa drive-thru ng isang fast food resto sa Quezon City. Isang lalaki sa Ukraine biglang naghagis ng mga granada sa gitna ng meeting. At Catherine Bernardo may mensahe sa mga umaasa pang magkakabalikan sila ni Daniel. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas Weekend. Dinipensahan ni Trade Secretary Alfredo Pascual ang biyahe ni Pangulong Bongbong Marcos sa Japan bago matapos ang taon. May mga kasunduan daw na pipirmahan mula sa pagdalo ng Pangulo sa ASEAN-Japan Commemorative Summit. Live mula sa Tokyo, Japan, nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. Mean, ano ng schedule ng Pangulo ngayong araw? Yes, Jess, magandang gabi sa iyo. 7:15 ng gabi dito sa Tokyo o pasado alas 6 dyan sa Pilipinas, sisimulan na ni Pangulong Bongbong Marcos yung kanyang engagements sa Japan-ASEAN Commemorative Summit. Yan ay sa pamamagitan ng pagdalo sa isang dinner hosted by Prime Minister Fumio Kishida. Pero bago yan, Jess, nakausap muna natin si DTI Secretary Alfredo Pascual para malaman ano ba ang mapapala ng ating bansa mula sa summit na ito. Mahigit 5 business agreements ang inaasahang mapipirmahan sa pagitan ng Japan at ng Pilipinas sa pagdalo ni Pangulong Bongbong Marcos sa 50th ASEAN-Japan Commemorative Summit. Ayaw pang magbigay ng detalye ni DTI Secretary Alfredo Pascual kung ano-anong sektor ang sakop ng nasabing business agreements. Pero mangyayari daw ang pirmahan sa Lunes. Their expression of interest to invest in the Philippines. These Japanese investments are most welcome, you know. And they're among the largest investors in the Philippines already, among all the nationalities that have operations in the country. Bukas magiging siksik ang araw ng Pangulo mula alas 9 ng umaga para sa formal na pagsisimula ng ASEAN-Japan Commemorative Summit. Dadaluhan ng Pangulo ang mga sessions kaugnay sa pag-review ng ASEAN-Japan relations at mga session kaugnay sa mga plano para mas mapayabong ang ekonomiya ng ASEAN member countries. Bukas ng hapon nakatakdang mag-deliver ng keynote speech si Pangulong Marcos bago siya dumalo sa gala dinner sa gabi. Patuloy daw ang panghihikayat ng gobyerno sa foreign investors na pumasok sa ating bansa, lalo't mas pinapayagan na ang 100% ownership ng ilang sektor kasunod ng pag-amyenda sa Public Service Act noong 2022. We've opened up airports, tollways, railways for 100% foreign ownership. And also through an amendment of the IRR of the Renewable Energy Act, we now allow 100% ownership in renewable energy projects. Sa gitna naman ng ilang pupuna sa gastos ng gobyerno dahil sa inihabol na isa pang foreign trip bago matapos ang taon, sabi ni Secretary Pascual, bawing-bawi naman ang ating gobyerno sa mga naiuwing pledges, investments at tulong sa Pilipinas. Noong Pebrero ay bumisita rin ng Pangulo sa Japan para sa 5 araw na official visit. It's the main reason why we are inviting foreign investors to set up their factories and operations in the Philippines so that they can create higher quality jobs for our people. Better paying, more stable.
Si Vice President Sara Duterte ang official caretaker ng gobyerno habang nasa Japan si PBBM hanggang December 18. Sa opisina ng DepEd at OVP sa Davao, mag-oopisina si VP Sara para sa kanyang caretaker duties. Jess, bukas, araw ng linggo, inaasahang mangyari yung bilateral meeting sa pagitan ni Pangulong Marcos at Prime Minister Kishida. Yung Lunes din ni Pangulong Marcos, puno rin yung schedule bago siya bumalik ng Pilipinas. Bukod sa Climate Change Forum, ay pupunta siya sa Imperial Palace para bisitahin sina Japanese Emperor at Empress. Jess? Maraming salamat. Nag-uulat mula sa Japan, Mean Los Baños. Nagliyab ang isang kotse sa drive-thru sa isang fast food restaurant sa E. Rodriguez Avenue sa Quezon City. Tumulong sa pag-apula sa sunog ang mga crew ng kainan gamit ang fire extinguisher. Nakalabas naman ang driver ng kotse at hindi nasaktan. Hinala ng driver problema sa electrical wiring ang pinagmula ng sunog. Patuloy itong iniimbestigahan. Sa pool sa video, ang pag-aamok ng isang lalaki sa Banate, Iloilo. Hinabol niya ng saksak ang mga tao, kabilang ang isang pulis. Yan at iba pa sa report ni Gary De Leon. Gabi nitong Huwebes nang masapul sa CCTV ang lalaking yan sa Plaza Barangay Poblasyon sa Banate, Iloilo. Dahan-dahan siyang lumapit sa mga nakatayong lalaki. Sabay biglang sugod. Sa gulat, napatakbo ang mga meron. Kanya-kanya silang takas habang iniiwasan ang lalaki na may dalang patalim. Pati ang mga pulis napatakbo. Pero si Master Sergeant Jeronimo Gano natapilok. Kaya siya ang sinunggaban ng lalaki at saka sinaksak. Nakatakbo pa ang nasaksak na pulis at bago pa makasakit ng iba, pinagbabaril na ng iba pang pulis ang nag-amok na lalaki. Ayon sa Banate Police, 10 oras ng gabi nang makatanggap sila ng tawag tungkol sa kahina-hinalang kilos ng lalaki. Meron pong concerned citizen na nag-report sa police station na may certain puloy na nagpalakad-lakad po sa esplanade sa likod ng bandang barangay Poblasyon na naglalakad-lakad po siya na may hawak na kutsilyo at itak. So nagresponde po yung pulis natin. Then pagdating po doon, nakita po nila si Puloy na kinausap at pinauwi. Isinugod pa nila sa laring sa ospital pero idineklara rin siyang dead on arrival. Nagpapagaling naman sa ospital ang sinaksak na pulis. Sa pakipag-usap ng Banate Police sa pamilya ng suspect, napag-alaman na may sakit ito sa pag-iisip. Quezon naman, arestado ang isang barangay kagawad dahil sa pagkakaroon ng mga dilisensyadong baril. Sa bisa ng search warrant, hinalugog ng mga operatiba ang bahay ng suspect na si Jacinto Gonzales. Dito tumambad ang mga matataas na kalibre ng baril. Isa sa ilalim sa ballistic examination ang mga armas para matukoy kung ginamit ba sa mga krimen ang mga nakumpiskang baril mula kay kagawad. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, asahan ang mga pag-ulan hanggang bukas sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Dahil yan sa low pressure area na pumasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong hapon. Ayon sa Pag-asa, huling namataan ng LPA, 925 kilometers silangan ng southeastern Mindanao. May posibilidad itong maging ganap na bagyo na tatawaging Kabayan. Bukod sa LPA, magpapaulan din sa bansa ang amihan at easterlies o yung mainit na hangin hanggang sa Dagat Pasipiko. Makararanas ng maulap na papawiri na may kasamang mahihinang pag-ulan bunsod ng amihan ang Batanes at Babuyan Islands. Kalat-kalat at mahihinang pag-ulan naman ang mararanasan sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley at Gitnang Luzon. Posibleng ulanin din ang Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa. Susunod, lokal na opisyal sa Ukraine hinagisa ng granada ng mga kamiting niya. Star-studded na Metro Manila Film Fest Parade silipin. At volleyball fans, inaabangan kung tatapusin na ng Creamline ang final series kontra Chocomucho. Huwag kayong bibitiw, magbabalik ang Frontline Pilipinas sa weekend. Inamin naman na Israeli military na nagkamali sila nang mapatay ang 3 bihag na dinakip ng Hamas sa Gaza. Hindi raw sadyang mapatay na kanilang sundalo ang mga hostage sa gitna ng bakbakan kontra Hamas. Inakala raw kasi nila makakalaban din ang mga bihag na pawang mga Israeli. Nagpaabot na ng pakikiramay ang Israeli Army sa mga naulilang pamilya.
Nangako sila na magkakaroon ng full transparency sa investigasyon ng insidente. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Itinuturing ng mga scientists na Earth's hottest year ang 2023. Kaya naman agarang aksyon ang panawagan ng isang grupo para labanan ang tumitinding epekto ng climate change. Nasa Frontline ang balitang yan si Bea de Guzman. Malamig ba ang Pasko mo? Nako, baka hindi rin masyado. Sabi ng Pag-asa, mas mainit ang Disyembre ngayon kaysa sa normal. Ang ilang lugar pa nga nakakaranas ng tagtuyot dahil sa El Nino. Problema rin yan sa ibang mga bansa. Sa Spain halimbawa, mukhang hindi matutupad ang inaasam na White Christmas. Pati ang mga ski park nakatenga pa rin dahil walang snow. Sabi ng mga eksperto, dahil yan sa epekto ng climate change. Ang mga ice cap sa Antarctica at Greenland, bumibilis ang pagtunaw dahil sa umiinit na panahon. Kaya tumataas din ang level ng tubig sa karagatan. Maepekto rin yan sa weather patterns. Mas malalakas na bagyo na ang namumuo sa mga karagatan. Tumitindi rin ang tagtuyot at wildfires sa ilang lugar. Dahil sa lumalaki nating carbon consumption, naiipon ang greenhouse gases sa himpapawid. Natatrap nito ang init ng araw kaya umiinit ang panahon. Isa ang Greenpeace sa mga nananawagan ng agarang aksyon sa climate crisis. Ang kanilang barkong Rainbow Warrior 3 dumaong sa bansa kamakailan para gunitain ang ika-10 anibersaryo ng Typhoon Yolanda. Ang Yolanda nagsisilbing paalala sa mapinsalang epekto ng climate change. Sobrang tindi na ng epekto niya sa buong daigdig, sa lahat ng bansa, kaya naging climate crisis na siya. In fact, itong mga recent na taon, tinatawag na natin siyang climate emergency. Dahil pag sinabing emergency, buhay na ng tao yung nakataya dito. Isinusulong ng Greenpeace sa ating Kongreso ang Climate Accountability Bill. Layon nitong panagutin ang mga nagpapalala sa climate change, tulad ng malalaking korporasyon. Yung climate accountability ay kabahagi ng climate justice. Ito ay isang issue of justice, no, hustisya. Kasi kahit naman mga bata pa, tinuturuan na ng ano yung fair, ano yung hindi fair, ano yung patas at hindi patas. Ang The Rainbow Warrior 3 ng Greenpeace, hindi lang basta sumasabay sa agos. At kahit sa panahong payapa ang dagat, may malalaking unos itong sinasagupa alang-alang sa kalikasan. The earth does not belong to us. We belong to the earth. And I think that is the most, we need to respect the earth, otherwise we lose it. It is not the people who pay the price of climate change, it is more for the people who have caused climate change. Bea de Guzman, News 5. No looking back. Yan ang post ni Catherine Bernardo ilang linggo matapos ang hiwalayan nila ni Daniel Padilla. Sa IG ng aktres, ipinakita niya ang mga bagay na nagpasaya raw sa kanya itong mga nakalipas na linggo. Ang caption, "No looking back, only moving forward." May random picture siya na nasa dagat, may picture ng rainbow, at may barkada trip. Ipinost ito ni Catherine ilang oras lang matapos tanggalin ni Daniel Padilla ang kanyang breakup statement. Kamakailan lang nang makita ang dalawa na magkasama sa Asia Artist Awards. November 30 nang kumpirmahin ng Katniel na hiwalay na sila matapos ang 11 taon. Susunod, Creamline Cool Smashers at Choco Mucho Flying Titans magbabakbakan na sa Game 2 ng PVL Finals. At mga pelikulong kasali sa MMFF, nagpabonggahan ng mga float sa Parade of Stars. Tuloy-tuloy ang balitaan sa Frontline Pilipinas Weekend. Inaabangan na ng volleyball fans ang pagharap ng sister teams na Creamline Cool Smashers at Choco Mucho Flying Titans sa Game 2 ng PVL Second All-Filipino Conference. Lamang sa Best of 3 series ang Creamline matapos nilang talunin ang Choco Mucho sa 4 na sets noong Huwebes.
kung mananalo ang Creamline sa Game 2 ngayong gabi. Ito na ang pangalawa nilang PBL Championship ngayong 2023. Kung ang Choco Mucho naman ang mananaig, magtutuos ulit ang dalawang teams para sa Do or Die Game 3 sa Martes yan, December 19. Kasalukuyan namang nagbabakbakan ng Signal HD Spikers at Cherry Tigo crossover sa Game 2 ng bronze medal match. Una nang nakuha ng Signal ang panalo sa Game 1 noong Huwebes. Mapapanood ng live ang volleyball action sa One Sports, One Sports Plus at Pilipinas Live app. Nagpabonggahan ng mga float ang mga pelikulang kasali sa Metro Manila Film Festival. At live mula sa Valenzuela na sa frontline ng balitang yan si Justin Punsalang. Justin, ano nang latest dyan? Dahil Nikki, napuno ang C4, pati na rin yung MacArthur Highway mula Navotas hanggang dito sa Valenzuela dahil ngayong araw nga ay dinaos yung MMFF o Metro Manila Film Festival 2023 Parade of Stars. Sakay ng mga 10 mga floats ng 10 mga pelikula yung mga artistang bibida dito sa mga entries. Kaya naman sila ay game na nakipagkawayan sa kanilang mga fans. Parang fiesta ang Metro Manila Film Festival 2023 Parade of Stars na napiling idaos ngayong taon sa Kamanava. Nagpabonggahan ng mga float. Ang fantasy film na Firefly na pinagbibidahan ni Alessandra De Rossi, storybook and nature-inspired ang float. Dinala naman ng pelikulang When I Met You in Tokyo ang Cherry Blossoms ng Japan. Ang pelikulang ito ang pagbabalik tambalan ni na Christopher De Leon at Star for All Seasons Vilma Santos. Paskong-Pasko naman ang tema ng Rewind na pinagbibidahan ng real-life couple na sina Ding Dong Dantes at Marian Rivera. Out and proud LGBT float naman ang sinakyan ng cast ng Broken Heart strip ni Christian Bables. Ayon sa direktor, bonus na makatulong ang pelikula sa turismo ng bansa. We get to travel a lot kasi it's a trip. It's a broken heart trip. So marami kaming places in different parts of the Philippines na pinuntahan na hindi siya masyadong popular sa masa, pero we were surprised and we're very pleasantly surprised na ang dami-daming mga magagandang lugar dito sa Pilipinas. Misteryoso at very old cinema naman ang float ng Malyari ni Piolo Pascual. Ang float naman ng Penduko, ramdam ang action at excitement. Sakay nito sina Mateo Guricelli, Kylie Versosa at John Arcilla. Kwento ni Mateo, kahit pang-apat na siyang aktor na gumanap bilang ang iconic Pedro Penduko, marami pa rin daw dapat abangan sa kanilang pelikula. Bagong-bago to. And it relates sa buhay ng mga Pilipino ngayon dahil sa modernization, dahil sa social media at lahat ng mga pangyayari ngayon sa decade na ito. Church-themed naman ang float ng Gomburza. Ayon sa bida nitong si Cedric Juan, napapanahon ngayon ng historic film na ito na co-produce ng MQuest Ventures. Kung ililipat natin siya ngayon, na present time, na red tag sila sabihin na natin parte rin to ng extrajudicial killing, injustices, and walang proper due process for them. Excited na rin daw ang isa pang bida nitong si Enchong Di na mapanood ng marami ang kanilang ipinagmamalaking project. Nung una ko palang nalaman na gagawin nila yung pelikula na Gomburza, sabi ko, yes, alam mo yun, hindi ko pa nababasa yung script, wala pa akong kaalam-alam kung sino yung cast. Sabi ko, yes, I want to be part of this because I know the value of it, the importance of the film. Sa home-inspired float naman na ito nakasakay sina megastar Sharon Cuneta at Alden Richards para sa Film Fest entry nilang Family of Two. Carousel theme naman ang float ng Kampon. Nagmistula namang Candyland ang float ng Becky and Badette ni na Eugene Domingo at Pokwang. Nikki, speaking of Becky and Badette, kapapasok lang dito sa People's Park ng Valenzuela ang mga cast ng Becky and Badette na pinagbibidahan nila Eugene Domingo at Pokwang. Lahat ngayon ng 10 entries sa MMFF andun na sa loob ng stage room at sila yung kanya-kanya ng promote. At alam mo kanina, Nikki, hindi mawari kung ano ba magiging panahon dito mula Navotas hanggang Valenzuela. Umuulan, umaaraw, pero ang mga fans hindi nagpapatinag sa pagpapakita ng support sa kanilang mga idols. Showing na ito by December 25. Nikki? Akala ko may sarili kang float eh. Maraming salamat, Justin Punsalang.
Mga kapatid, 9 na araw na lang, Pasko na. Bilis, ano? Diba? At yan ang mga balita mula sa frontline ng Pilipinas ngayong weekend. Mga balita at impormasyong para sa may alam at may pakialam. Ako po si Nikki De Guzman. Kami ang inyong mga kasangga sa pagbabalita. Ako naman si Jess De Los Santos. Magandang gabi, Pilipinas.